Magandang gabi po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ramil. Isa po akong magsasaka mula sa isang liblib na baryo sa Quezon. Mahirap lang ang buhay namin, pero kahit papaano'y masaya. Lumaki akong sanay sa bukid, sa ingay ng palaka tuwing gabi, sa tunog ng kuliglig, at sa mga kwento ng matatanda tungkol sa mga engkanto, mangkukulam, at mga nilalang na hindi dapat bastusin. Ang kwento ko po ay tungkol sa nangyari sa amin mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Hanggang ngayon ay dala ko pa rin ang takot at bangungot ng mga gabing yun. At kung sakaling may makarinig o makabasa nito, sana magsilbing babala sa lahat na hindi lahat ng bagay ay dapat hinahamon at may mga puwersa sa paligid natin na mas mabuti nang huwag pakialaman. Dark Hours with Chris. Bago natin simulan ang ating kwento, huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video. Suportahan niyo rin ang ating channel para mas marami pa tayong maibahaging kwento. Maraming salamat po. Noong mga panahong iyon, may bago kaming kapitbahay na lumipat mula Maynila. Ang pangalan niya ay Aling Marta. Matanda na siya, mga 50 o 60 siguro, payat at laging nakaitim na bestida. Sabi ng ilan, balo raw siya at wala ng kamag-anak. Ang unang impresyon ko sa kanya, tahimik at mailap. Hindi siya mahilig makisalamuha at halos hindi mo nakikitang nakangiti. Pero ang ipinagtataka naming lahat, kahit wala siyang tanim na kahit ano, at hindi naman lumalabas para magtrabaho, lagi siyang may pera. Nakakabili siya ng bigas, karne, at minsan pati mga gamit na hindi naman abot ng ordinaryong taga-baryo. Siyempre mabilis kumalat ang chismis. May nagsabi raw na mangkukulam siya. May ilan namang nagsabing galing lang sa Maynila ang pera niya. Pero ako mismo, nung una, hindi ako naniniwala. Isang gabi, galing ako sa bukid kasama ang pinsan kong si Junjun. Naglalakad kami pauwi nang mapadaan kami sa harap ng bahay ni Aling Marta. Madilim ang paligid at tanging ilaw ng buwan lang ang gabay namin. Pero napahinto kami bigla dahil may narinig kaming kakaibang tunog mula sa loob ng bahay. Parang mga ungol, mahina sa simula, pero unti-unting lumalakas. Para bang may babaeng umiiyak na humahalo sa isang hayop na kumakain ng hilaw na karne. Nagkatinginan kami ni Junjun at doon ko lang napansin na nakabukas ng bahagya ang bintana ng bahay. Hindi ko alam kung anong lakas ng loob ang pumasok sa amin, pero sumilip kami. At doon, muntik nang mahulog ang kaluluwa ko sa nakita ko. May isang lalaking nakahiga sa sahig, duguan at parang wala ng malay. Nakadapa sa tabi niya si Aling Marta. At Diyos ko po, para siyang hayop na dumidila at sumisipsip sa sugat ng lalaki. Napasigaw ako at mabilis na hinila ni Junjun ang braso ko. Tumakbo kami pa uwi na halos mawala ng hininga. Pagdating namin sa bahay, hindi na kami nagsalita pa. Pareho kaming nanginginig at pawis na pawis. Simula noon, hindi na ako mapakali. Lalo na't kinabukasan, may balita na may isang lalaking hindi na umuwi mula sa kabilang baryo. Lumipas ang ilang linggo, sunod-sunod ang pagkawala ng mga tao sa aming lugar. Una, isang mangingisda. Sumunod, isang tendero ng gulay. Laging gabi sila nawawala at walang nakakakita kung saan nagpunta. Minsan, tinanong ko ang lola ko tungkol kay Aling Marta. Seryoso ang mukha niya nang sagutin ako. Ramel, huwag na huwag kang lalapit sa kanya. Isa siyang mangkukulam. At higit pa ron, baka isa siyang aswang. Hindi ako makapaniwala. Pero habang tumatagal, mas lalo akong naramdaman na may mali. Tuwing gabi, may mga hayop kaming nawawala sa kulungan.
mga manok, kambing at minsan pati baboy. Kinabukasan, makikita mo na lang sa tabi ng daan ng mga kalansay. Malinis, wala ni isang patak ng dugo. Doon ko naisip, baka nga totoo ang mga sabi-sabi. Lumipas sa mga araw, pero imbis na humupa ang takot ng mga tao, lalo itong lumala. Halos gabi-gabi, may naririnig ang mga taga-baryo na kakaibang ingay mula sa paligid. Mga iyak, ungol, at minsan parang may kumakalabog sa bubong ng mga bahay. Isang gabi, narinig namin ang malakas na kalabog sa kesame. Nagising kaming lahat sa bahay. Si nanay, tatay, pati si Junjun na nakikitulog noon. Nang silipin ni tatay sa bintana, wala siyang nakita. Pero sigurado ako na may anino akong nasilayan saglit. Parang isang malaking ibon o paniki na mas malaki pa kaysa tao. Kinabukasan, may mga balitang kumalat. Ang isang bata raw mula sa kabilang sitio, bigla na lang nawala sa kanyang banig habang natutulog. Walang bakas ng tao sa paligid ng bahay, kundi malalaking yapak na tila may mahahabang kuko. Saka ko lang naalala ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga aswang na kumukuha ng mga bata para kainin ang atay at puso nila. At sa tuwing maririnig ko ang pangalan ni Aling Marta, tumatayo ang balahibo ko. Hindi na nakatiis ang mga kalalakihan sa baryo. Isang gabi, nagtipon sila sa bahay ni Kapitan. Naroon din kami ni Natatay at Junjun. May dala silang mga itak, sibat at mga palakol. Sabi ni Kapitan, kung hindi tayo kikilos, isa-isa tayong mawawala. At alam na natin kung sino ang may gawa nito. Tahimik ang lahat. Pero ramdam ko ang takot at galit sa kanilang mga mukha. Plano nilang salakayin ang bahay ni Aling Marta sa gabi, habang hindi pa tuloy ang sumisikat ang buwan. Dinala nila ang mga bawang, asin at langis ng niyog na binindisyonan ng pari mula sa bayan. Kahit hindi ako sanay sa ganitong bagay, napilitan akong sumama. Kasi kung hindi, baka pamilya namin ang sunod na mapahamak. Matyaga kaming naghintay hanggang hating gabi. Tahimik kaming lumapit sa bahay ni Aling Marta. Maliit lang yun, gawa sa kahoy at pawid. Pero sa gabing yun ay tila naging isang malaking hukay ng dilim. Nang malapit na kami, biglang may naamoy akong kakaiba. Amoy panis na karne, halong asim ng dugo. Lalong bumigat ang dibdib ko at gusto ko nang umatras. Pero pinigilan ako ni tatay. Unang pumasok si Kapitan at dalawang lalaki. Binuksan nila ang pinto ng marahas. Sabay-sabay kaming sumugod. At doon namin siya nakita. Si Aling Marta, nakaupo sa sahig, nakatalikod sa amin. Nakahandusay sa harapan niya ang isang patay na baboy. At para bang kinakain niya ito gamit ang sariling mga kamay at bibig. Nang maramdaman niya kami, dahan-dahan siyang tumingala. Diyos ko, ang mukha niya ay baluktot, maputla at namumula mga mata. Ang kanyang bibig, puno ng dugo at laman. Napasigaw ang isa sa mga kasama namin. Aswang! Mabilis siyang tumayo at para bang hindi na siya tao. Ang katawan niya ay kumikilos ng parang hayop. Mabilis, matikas at nakakatakot. Agad naming pinagtulong-tulungan. Binato siya ng asin, bawang at binuhusan ng banal na langis. Napasigaw siya ng malakas at ang tinig niya ay parang halimaw na nagmumula sa ilalim ng lupa. Pero bago pa namin siya tuluyang mapigilan, bigla siyang tumalon sa bintana at nawala sa dilim ng gabi. Akala namin ay tapos na, pero hindi pa pala. Simula noon, isa-isang nagkasakit ang mga taong kasama sa pagsalakay. Una si Kapitan, nilagnat ng matindi, namayat at namatay sa loob lang ng 3 araw. Sumunod ang 2 pang lalaki. Lahat sila, pareho ng sintomas, namimilipit sa sakit, namumutla, at tila inuubos ang dugo. Maging si tatay, nagkasakit din, at doon ko naintindihan.
Hindi namin kayang basta-basta sugpuin si Aling Marta. May sumpa siya at ngayon, pamilya namin ang kanyang binupuntirya. Isang gabi, habang nakaupo ako sa labas ng bahay, nakarinig ako ng boses mula sa dilim. Mahina lang pero malinaw. Ramil! Paglingon ko, may nakita kong aninong nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Si Aling Marta. Ngumiti siya at sabay-sabing, "Hindi pa tayo tapos." Simula lang magpakita sa akin si Aling Marta, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Tuwing ipipikit ko ang mata ko, nakikita ko ang mukha niyang puno ng dugo at naririnig ko ang tinig niyang bumubulong ng pangalan ko. Si tatay, patuloy na humihina. Kahit anong gamot at albularyo ang lapitan namin, wala ring bisa. Sabi ng isa, nilagyan daw ng sumpa ang dugo niya. Unti-unti itong sinisipsip mula sa malayo. Isang gabi, habang nilalagyan ko ng malamig na bimpo ang noo ni tatay, bigla siyang dumilat at mahigpit na hinawakan ng braso ko. "Anak, siya ang kumuha ng kaluluwa ko, si Marta." At doon ko napagtanto, kung hindi ako kikilos, mauubos ang pamilya ko. Kinausap ko ang lola ko na kilala sa baryo bilang mahusay sa mga orasyon at panalangin laban sa masamang espiritu. "Ramil, hindi mo siya basta-basta matatalo. Kailangan mo ng tapang at higit sa lahat ng tamang paraan. Hindi lang bawang at asin ang kailangan mo. Ang dapat mong hanapin ay ang puso ng saging na itinanim sa libingan. Doon ka makakagawa ng sandatang kayang makapinsala sa kanya," sabi ni Lola. Hindi ko agad naintindihan, pero ipiniliwanag ni Lola na ang mga aswang daw ay may kahinaan sa mga bagay na konektado sa lupa at kamatayan. Kapag pinagsama raw ang puso ng saging na itinanim sa hukay, langis ng niyog na binindisyonan, at matalim na itak na isinawsaw sa dugo ng manok, iyon lang ang kayang pumatay sa kanila. Nakakatakot, pero wala na akong ibang pagpipilian. Kasama ko si Junjun, pumunta kami sa lumang sementeryo sa dulo ng baryo. Madilim ang paligid at tanging gasera lang ang dala namin. Tahimik ang lahat, maliban sa huni ng mga paniking naglalakbay sa dilim. Habang hinuhukay namin ang lupa na malapit sa isang lumang puntod, biglang may malamig na hangin na dumampi, para bang may nakatingin sa amin. At doon namin narinig ang boses. "Hindi niyo ako matatalo!" Napalingon kami pareho. Sa dulo ng sementeryo may nakatayo, si Aling Marta. Puno ng anino ang kanyang mukha, pero ang mga mata niya ay kumikislap na parang apoy. Agad naming kinuha ang hinahanap naming puso ng saging at mabilis na tumakbo pa uwi. Habang tumatakbo kami, ramdam ko ang mga yapak na sumusunod sa amin. Mabibigat at mabilis. Pero nakarating din kami sa bahay at doon, agad na sinimulan ni Lola ang ritual. Gumawa si Lola ng langis mula sa niyog na binasbasa ng pari. Ipinahid niya ito sa itak at sa paligid ng bahay. Inilagay din namin ang bawang at asin sa lahat ng bintana at pintuan. Habang ginagawa yon, biglang may kumalabog sa bubong. Malakas, parang may mabigat na bumagsak. Sumunod ang tunog ng kuko na kumakalmot sa pawid. Si Nanay, halos mawalan ng malay sa takot. Si Junjun naman, nanginginig habang hawak ang sibat na may bawang sa dulo. Ako, kahit natatakot, pinilit kong lakasan ang loob ko. Bigla na lang sumabog ng isang bahagi ng bubong at bumagsak sa gitna ng bahay si Aling Marta. Pero hindi na siya mukhang tao. Ang katawan niya ay mahaba, payat, at ang balat niya ay parang kaliskis. Ang mga kuko niya ay matalim at mahahaba, at ang bibig niya ay punong-puno ng mga ngipin na parang sa hayop. Napasigaw si Lola. "Ramil! Ngayon na!" Sumugod ako gamit ang itak na pinahiran ng langis. Pero mabilis si Aling Marta, parang isang hayop na dumadagit. Tinadyakan niya ako at natumba ako sa dingding. Habang nakahandusay ako, nakita kong lumapit siya kay tatay na mahina pa rin sa higaan.
Parang handa na niya itong tapusin. Pero bago siya makalapit, tumalon si Junjun at sinaksak siya ng sibat. Napasigaw si Aling Marta at ang sigaw niya ay parang yumanig sa buong baryo. Tumalsik siya palayo pero mabilis siyang bumangon. Ako naman, buong lakas na tumayo at sumugod gamit ang itak. Pinilit kong tamaan siya sa dibdib pero mabilis niyang nailagan. Sa sobrang bilis ng mga galaw niya, halos hindi ko alam kung paano ko siya matatamaan. Hanggang sa biglang may tinig akong narinig sa isip ko. Parang boses ni Lola pero mas malakas. Tadtarin mo ang anino niya. Napatingin ako sa sahig at doon ko nakita kahit mabilis gumalaw si Aling Marta, ang kanyang anino'y naiwan sa sahig parang nakapako. Dali-dali kong pinagsasaksak ng itak ang anino at doon siya napasigaw ng malakas. Nang tamaan ko ang anino niya sa may dibdib, bumagsak siya sa lupa, nanginginig at nagngangalit. Pero bago pa siya tuluyang mamatay, bigla siyang naglaho na parang usok. Matapos ang lahat, nanatili kaming gising buong gabi, nanginginig at nagdarasal. Kinabukasan, tila walang nangyari. Tahimik ang paligid, parang walang halimaw na dumating kagabi. Pero may iniwan na siyang bakas. Sa sahig ng bahay, may marka ng paa na mahaba at may matatalim na kuko. At si tatay, kahit bahagyang bumuti ang lagay niya, hindi na siya lubusang gumaling. Para bang may parte ng kaluluwa niya na hindi na bumalik. Lumipas ang ilang linggo matapos ang laban namin kay Aling Marta. Tahimik ang baryo at unti-unting bumalik ang normal na takbo ng buhay. Hindi na nawawala ang mga tao. Hindi na rin may kakaibang hayop na nadadat na napatay. Pero sa kabila ng lahat, ramdam ko pa rin ang bigat. Si tatay, kahit nakakalakad-lakad na, mabilis mapagod. Si nanay, laging nagdarasal. At si lola naman ay hindi bumibitaw sa mga orasyon tuwing gabi. Ako naman, tuwing lumalapit ang dilim, parang may malamig na hangin pa rin akong nararamdaman. At sa bawat ingay ng paniki, hindi ko maiwasang maalala ang anyo ni Aling Marta. Tila wala na siya, oo, pero pakiramdam ko, hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi, nakatulog ako ng mahimbing dahil pagod sa bukid. Doon ko na panaginipan na nasa sementeryo ako, naglalakad sa gitna ng mga puntod. Tahimik, maliban sa huni ng kuliglig. Hanggang sa may narinig akong iyak ng babae. Sinundan ko ito at nakita ko si Aling Marta, nakaluhod sa harap ng isang puntod, umiiyak. Pero ang mga mata niya ay nakatitig diretso sa akin. Bakit mo ako pinagkaitan, Ramil? Hindi ako mamamatay hanggat hindi ko nababawi ang kinuha mo. Nang lumapit ako, bigla siyang nagbago na anyo. Mula sa isang matanda, naging isang halimaw ulit. At sumugod siya sa akin. Doon ako nagising, pawis na pawis at halos hindi makahinga. At sa tabi ng kama ko, may isang bakas ng paa, malamig, mahaba at may mga kuko. Makalipas ang 2 araw, hindi na nakauwi si Junjun mula sa bukid. Ayon sa mga kasama niyang magsasaka, nagpaalam daw siyang uuwi ng maaga pero hindi na nakarating sa bahay. Nagkagulo ang buong baryo. Naghanap kami, nagdala ng sulo at itak at nag-ikot sa buong paligid. Pero wala kaming natagpuan kundi ang isang basag na gasira sa tabi ng ilog at mga yapak na hindi tao, mahaba, paikot-ikot at bigla na lang naglaho sa gitna ng kagubatan. Ramdam ko ang bigat ng dibdib ko. Isa lang ibig sabihin nito, kinuha na siya ni Aling Marta. Hindi ko na matiis. Hindi ko hahayaang isa-isang mawala ang mga mahal ko. Kinausap ko si Lola. Lola, hindi pa ba tapos? Si Junjun siya ang kinuha. Paano ko siya mababawi? Matagal akong tinitigan ni Lola bago sumagot. Ramil, kung ipagpapatuloy mo ito, baka ikaw naman ang mawala. Pero kung talagang handa ka, may isa pang paraan. Ipinaliwanag niya na ang mga aswang daw, kapag bigo sa kanilang mga pangangailangan, bumabalik sila sa pinagmulan.
sa lugar kung saan nila isinumpa ang sarili nila. Kung masusundan ko raw si Aling Marta sa kanyang lungga, baka doon ko siya tuluyang mapuksa. Pero babala ni Lola, kapag pinasok mo ang lungga niya, wala nang atrasan. Buhay o kaluluwa mo ang kapalit. At sa oras na yon, nagpasya ako. Kahit kapalit ng buhay ko, kailangan kong tapusin ang lahat. Dinala ko ang itak na hinanda ni Lola, ang sibat na ginamit ni Junjun, at isang bote ng langis na binasbasan ng pare. Sinundan ko ang mga yapak sa kagubatan, hanggang sa makarating ako sa isang lumang kuweba na halos nakatago ng mga punot damo. Mabigat ang hangin sa paligid, at amoy panis na dugo ang sumalubong sa akin. Bago ako pumasok, nagdasal ako ng taimtim. At saka ko naisip, baka yun na ang huling gabing makikita ko ang mundo. Sa loob ng kuweba, malamig at madilim. Nakasabit sa kesame ang mga buto ng hayop at tao. Sa sahig, may mga bakas ng dugo na patuyo na. At sa gitna, nakita ko si Junjun, nakatali, mahina, at halos wala ng malay. Nang makita niya ako, mahina siyang nagsabi, "Kuya, tulungan mo ko." Pero bago ko siya malapitan, may narinig akong halakhak. Doon lumabas si Aling Marta mula sa dilim. Hindi na siya tao. Ang balat niya ay kulay abo, ang matay pula, at ang katawan niya ay baluktot na parang pinagsamang tao at hayop. "Ramil, matagal na kitang hinintay. Dumating ka rin sa wakas." Sumugod siya sa akin ng napakabilis. Halos hindi ko makita ang mga galaw niya. Itinaas ko ang itak at salamat na lang. Nasangga ko ang mga kuko niyang parang bakal. Tumalsik ang mga apoy mula sa pagdikit ng kuko niya sa talim ng itak. Ginamit ko ang langis. Ibinuhos ko sa paligid para hindi siya makalapit. Sumigaw siya, galit na galit, habang umiikot kami sa loob ng kuweba. "Hindi ka na tao, Marta!" Sigaw ko. "At ikaw, Ramil, hindi ka na makakabalik pa!" Sagot niya. Sumugod ulit siya, at doon ko pinagsasaksak ang kanyang anino. Pero sa kuweba, halos walang anino. Kaya ginawa ko na ang itinuro ni Lola. Tinaga ko ang kanyang dibdib, paulit-ulit, habang binubuhusan ng langis. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong kuweba, at ang katawan niya ay nagliyab na parang papel. Nang tuluyan siyang bumagsak, nagmistulang abo ang kanyang katawan, at iniwan lamang ang amoy ng sunog na laman. Agad kong pinuntahan si Junjun at tinulungan siyang makawala. Halos hindi na siya makahinga, pero buhay pa rin. At doon ko naisip, baka tapos na. Matapos naming masunog ang katawan ni Aling Marta, halos manghina ako sa sobrang pagod. Si Junjun, nakasandal sa balikat ko. Mahina pa rin pero nakakahinga na ng maayos. Habang palabas kami ng kuweba, ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Wala na ang mga kaluskos. Wala na ang mga bulong. Para bang mismong kagubatan ay huminga ng maluwag. Paglabas namin, sumikat na ang unang liwanag ng umaga. At doon, humagulgol si Junjun. Tila hindi makapaniwala na nakaligtas siya. "Kuya, tapos na ba?" Tumingin ako sa langit at kahit hindi ko masabi ng buo, pilit akong ngumiti. Tapos na. Pagbalik namin sa baryo, sinalubong kami ng lahat. May ilan pang hindi makapaniwala na buhay si Junjun. Si nanay, halos mawala ng malay sa iyak at pasasalamat. Si tatay, kahit mahina, pinilit kaming yakapin. At si Lola, seryoso lang ang tingin sa akin. "Hindi lahat ng sugat ay nakikita, Ramil, pero ginawa mo ang tama." Doon ko napagtanto na oo, buhay pa kami, pero may iniwang bakas sa amin ang nangyari. Hindi na kami kailanman magiging tulad ng dati. Lumipas sa mga buwan, bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Wala nang nawawala, wala nang kaba tuwing gabi. Ang mga tao, unti-unti na rin nakalimutan ang pangalan ni Aling Marta. Pero ako, hindi. Sa bawat gabi, bago ako pumikit, naririnig ko pa rin minsan ang bulong, "Hindi pa tayo tapos." At minsan,
Kapag ako'y nasa bukid mag-isa, parang may aninong sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba yun dala ng trauma o kung may naiwan pang bahagi ng sumpa ni Aling Marta. Isang gabi, habang nagbabantay ako sa kulungan ng mga hayop, nakatulog ako saglit. Pagmulat ko, may nakita akong piraso ng abo sa sahig at isang bakas ng paa. Mahaba, may kuko. Ngayon, habang isinusulat ko ang kwentong to, hindi ko alam kung totoo pa ba ang lahat ng naririnig ko o dala na lang ng takot na iniwan sa akin. Pero kung may isang bagay akong natutunan, ito ang gusto kong ipabaon sa inyo. Huwag niyong hahamunin ang mga nilalang na hindi niyo lubos na nauunawaan. May mga puwersang mas malakas, mas matanda, at mas gutom kaysa sa atin. At minsan, kahit gawin mo ang lahat para wakasan sila, may bakas silang iniiwan na hindi na mabubura. Kaya kung sakaling makarinig kayo ng mga iyak sa gabi o makakita ng kakaibang anino sa dilim, huwag kayong magpakampante. Baka hindi pa rin tapos ang lahat. At kung sakaling may magtanong kung sino si Aling Marta, huwag na huwag niyong sasabihin ang pangalan niya ng malakas. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.